bumawi. Yung papa ko po kasi ngayon, stroke na rin. Mabuhay ng solo. Wala po kasi kaming bahay po. Nakikitira lang rin po kami. Tapos kung saan-saan na rin po ako nakikikain minsan. Hindi ko na rin po kasi kinaya nun eh. Pakamatay na po ako nun. Minom po ako nun ng lason. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan. Yung mga magandang araw po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay matutungayan nyo ang kwento ng isang Rica tree na dati namin nadaanan doon sa kapatid ni Rica, Juan, doon noong may okasyon. Tapos minsan siyang nakita namin ni Vince doon sa sentro ng Bato, nagtatrabaho sa grocery, siguro para kumita or may pangsuporta sa kanyang sarili. Tapos nung nag-usap kami ni Rica Juan na baka pwedeng hanapin namin si Rica tree. So andito sa sasakyan ngayon mga kanoli at alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Ito mga kanoli, si Rica tree, taga Balatan din. At di ko alam kung paano sasabihin na talagang yung maraming beses na namin siyang nakikita na sa lubong. Tapos mga ilang buwan parang mawawalan kami ng balita. Tapos hanggang sa isang araw, ayun nga, inanap namin siya. Kasama ko si Rica saka sila Vince. At siyempre tanong ko na rin yung pamumuhay nila. Siya ay yung nag-aaral bilang isang sa college at nanirahan sa Pampanga, nanirahan dito sa Kamsur, hanggang sa nagkahiwalay nga yung kanyang mga magulang. Ayan, paano ba natin, Rica, uumpisahan ang kwento ng buhay mo? Uumpisahan natin nung nandun ka sa Pampanga or dito? Siguro po doon na lang po sa Pampanga. Sa Pampanga. Ano ang mo doon? Paano yung pamumuhay mo doon nung nagsasama pa sila mama mo doon dati? Opo. Ano lang po, parang okay rin naman po. Parang masasaya po yung family ko noon. Tapos yun nga pong ayaw lang po kasi ng mama ko yung sinasaktan po siya. Physical po tsaka emotional. Tapos yun po na naghiwalay po yung parents ko. Di ko naman po masising sa diri ko na na barumbado rin po ako dati, napabarkada. Tapos nag-stay po ako sa tita ko. Yun po, doon ko po naranasan yung paano mabuhay ng solo. Tapos yun na po, kailangan pong tumulong. Yun po, hanggang sa nakauwi na po ako dito sa Bicol. Tapos ito nga, sabi mo kanina na nagpapalipat-lipat ka ng tirahan dito sa Bicol. Apo. Wala po kasi kaming bahay po. Nakikitira lang rin po kami. Tapos minsan po doon po ako sa auntie ko tumitira, sa pinsan ko. Tapos kung saan-saan rin po ako nakikikain minsan. Meron rin pong time na doon po sa classmate ko po na pinsan ko po, doon na po ako nag-stay. Kasi po wala na rin po akong kasama. Meron pong meron na rin po kasi sariling asawa po yung mama ko, pati po yung papa ko. As in, kung isipin, halos parang mag-isa ka na rin lang talaga. Opo. Tapos lang po, meron na pong kasama yung mga lola ko po, yun po. Pero di na rin po kaya kaya kasi po wala na rin po kasi lang trabaho eh. Tapos yun nga po. Ilang taong ka noon nung magkahiwalay yung mga magulang mo? 15 po. 15 years old. Ilang kayo magkakapatid sa original? Ako lang po solo. Bali po dapat niyan, anim po kaming magkakapatid. Pero di po kasi nabuhay yung mga 5 ko pong kapatid. Tapos ako lang po yung nabuhay. Tapos ngayon po nagkaroon po ako ng kapatid sa mama ko, pati po sa papa ko. Pero iba na po step mother ko at stepfather. Yung nagkahiwalay yung mga magulang mo, nandun kayo sa Pampanga? Apo. Ilang taon nang hiwalay yung mga magulang mo ngayon?
Siguro po kung nasa 3 years na po ata or 2 years, parang ganun po. Ano ang pumasok sa isip mo nung magkahiwalay sila? Ano po, parang makulog. Masakit. Opo, masakit po. Tapos, di ko na po alam kung paano po ako mag-uumpisa. Tapos, yun po, solo na lang po talaga ako noon. Tapos, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Tapos, tsaka po ako barkada. Yun na, wala na po talaga akong malapitan noon. Halos pati po yung side ng pago, parang hindi rin po ako parang kayang kunin. Pero nag-ano rin po sila sa akin, tumulong po sila sa pag-aaral ko nung nag-ano pa po akong grade 9. Saan ka na pala nakapagtapos ng Keto 12? Dito na po sa Bicol. Paano yung ano mo noon, yung mga gastusin mo noon, nag-aaral ka? Ay, yung mga gastusin ko po nun, hindi ko na po yun iniintindi. Kasi po, yung kantin po doon sa school po namin, ang may-ari po nun, yung pinsan po namin, yung tita ko po na teacher. Tapos doon po, tumutulong rin po ako doon. Pero ano po, doon na rin po ako kumakain. Kasi po, pinapakain rin po nila ako. Kasi po, tumutulong po ako magluto, magtinda. Tapos yun na rin po. Tapos meron rin po akong teacher na ano po, na tumulong rin po sa akin. Si Sir Carl po. Yun rin po yung lagi ko nakakasama. Parang yun na rin po yung nag-ano sa akin, nagpapakain. So ibig sabihin ay ano, tumutulong ka dun sa kantin para libre rin yung pagkain mo. Tapos nabibigyan ka ng allowance. Apo, minsan po. Ganun. Tapos ngayon, nandiyan ka sa dito na nagpapalipat-lipat ka ng tirahan kung saan yung saan ka makakaluwag-luwag, ganun. Apo. Mahirap ba yung ano, yung instead na nasa isang bubong ka ng bahay kasama ng mga magulang mo, magpapalipat-lipat ka ngayon para lang mabuhay? Mahirap ba yung ganun? Mahirap rin po. Kasi po, di ko naman po kasi nakakasama yung mama ko sa isang bahay. Doon po kasi ako sa lola ko talaga. Kasi po, iba rin po yung bahay ni mama. Nakikita rin po siya sa bahay ng stepfather ko. Tapos doon po ako naiwan po sa lola ko. Tapos minsan po, pag wala pong nakakain doon, pupunta po ako sa pinsan ko, sa mga auntie ko po, ganun po. Tapos hanggang sa na po ako, trabaho muna po ako sa bato. Para po makatulong rin kay mama. Nagtrabaho ko sa grocery Apo, grocery po. para makatulong sa mama mo. Apo. Magkano yung kinikita mo dun sa grocery sa isang buwan? Sa isang buwan po, nasa 6,000 po. Pero monthly rin po. Ay, a week po kasi yung sahod namin doon. Nasa 1,400 po. Tapos, hindi naman po, sa amin rin po yung gastos sa mga needs po namin. Pero, sa mga, po, mga pagkain po, libre po. Hindi naman po doon. Wala po doon bayan. Yun po. Tapos nakwento mo na si Rica 3 ay nag-uuling para may panggastos sa pag-aaral niya itong college niya. Siguro pagkain, mga pang-project, mga ganun. Totoo yun, nag-uuling ka? Opo. Sa po, sa side po ng mama, parang dagdag na rin po sa sa allowance ko po. And, madali lang naman po mag-uling. Magpuputo lang naman po ako ng kahoy, tapos isasalang po, tapos ilalagay po sa sako. Magbubuhat po. Tapos binibenta nyo sa bayan? Apo. Meron naman po akong mga kasamang bata. Katulad ko, katulad ko rin po. Pinakamahirap mong naranasan sa buhay? Siguro kuya yung yung solo lang ako. Parang wala na talaga akong malalapitan. Na doon pa po ako sa Pampanga. Yung maiwan po ako mag-isa sa bahay. Iiwanan lang po ako 50 pesos. Tapos kasya na rin po yun sa akin, pangkain ko. Tapos ako pa po yung napag-iinitan nun kasi wala na po talaga nun na parang nagagalit rin po kasi yung
siya kay mama, parang sa akin niya po nilalabas yan. Tapos, pero kahit po ganun si papa, parang never po ako nagalit sa kanya. Kasi, naano ko rin naman po yung feeling ni papa na. Ayan, sabi mo parang gusto mo makita ang papa mo. Bakit? Gusto ko siyang, makita. Ilang taon mo na siya hindi nakikita? 4 years na po. 4 years na. Gusto mo siyang makita dahil Gusto ko po mag-sorry. saan? Gusto ko po mag-sorry sa kanya. Katagas ako. Tsaka gusto ko rin pong bumawi sa kanya. Like, yung mga pagkukulang ko, tapos yung para pong gusto kong bumawi sa lahat po ng mga ginawa niya sa akin. Kasi po yung papa ko po kasi ngayon, stroke na rin po kasi si papa. Hindi po ako nakapunta nung na hospital po si papa. Kaya gusto ko pong bumawi sa kanya. Tapos gusto mo mag-sorry. Ano mga nagawa mo sa papa mo? Yung hindi ko po siya tinulungan nung yung time na po siya, na-down. Tapos, naging naging barang-bato po talaga ako nun. Parang, hindi ko na po talaga iniisip yung family ko. Parang sarili ko na lang po iniisip ko. Kaya gusto ko po talaga sa kanya mag-sorry. Kung may sasabihin ka kay papa mo, ano sabihin mo? Pa, gusto ko lang sabihin sa'yo pa na sorry sa lahat ng ginawa ko. Para sana mapatawad mo ko sa lahat. Ang promise ko sa'yo pa, magtatapos po ako ng pag-aaral ko. Tutulungan ko po kayo. Kukunin ko po kayo dyan po sa Pampanga. Kasi po, hindi ko rin po kaya na hindi po kayo makasama. Po, sorry pa. Sabi mo kanina nagtangka ka ng ano yun, magpakamatay? Paano nangyari? Dahil rin po kasi sa family problem ko yan, Oli. Tapos, hindi ko na rin po kasi kinaya nun eh. Parang anxiety na rin po kasi sa akin. Tapos, depression po. Yun po. Hanggang sa nagpakamatay na po ako nun. Tapos, uminom po ako nun ng lason. Tapos, buti po nun na Anong lason? pag-agapan po ako. Malatayon po ata. Ano sa palay yun Tapos nung ininom mo yun, Pinag-agapan na po ako nun. Pinainom na po ako sa tubig po na may asukal. Parang po. Tapos naging okay rin po ako. Tapos po nun, agka-umaga po, wala rin po nangyari. Parang galit pa rin po talaga sila sa akin. Hanggang po, nilakad ko po yung laganak po hanggang po sa San Isidro. Tapos doon po ako nag-open sa mama ko sa problema ko. Tapos naging okay na po na problema ko. malakas ang kapit mo kay God. Kasi hindi niya hinayaan hindi niya hinayaan na mawala ka sa mundo. So ibig sabihin, may purpose pa talaga ang buhay mo. Meron ka pang gagampanan siguro. Kay mama mo na ganyan, kahiwalay sila. Anong mensahe mo? Kay mama, masasabi ko lang po kay mama ay support rin po ako sa kanya. Kahit po meron na po silang ibang family, support lang po ako. Basta gusto ko lang po ay yung lagi niya pong iingatan yung sarili niya. Tapos huwag na po siya magpaka-stress sa iba pong bagay. Isipin lang po niya na sad lang po ako. Nandito lang po ako para sa kanya. Tsaka tutulungan ko rin po kasi si mama. Siya
Bigat ang kwento ng buhay ni Rika Tree. Kaya lang sa haba-haba ng panahon na kanyang pinagdaanan, sobrang tatag na ng niya, ng damdamin. Sobrang tatag na ng damdamin niya. Ayan, at paano mo pinapalakas o pinapatatag ang sarili mo? Lalo pagka, sabi mo nga halos lagi ikaw lang mag-isa na. Ano lang po, kaya iniisip ko po na parang lahat po na nangyayari sa akin parang meron rin pong reason eh. Parang wala naman po ata wala naman pong problema hindi po nasusolusyonan. Tsaka meron rin po kasi akong pangarap para sa mama at papa ko po. Kaya po magpapakatatag po ako ngayon. Yung pag-aaral mo ng college, kumusta naman? Okay naman po kuya. Magkano ang allowance mo weekly? Nasa 600 po to 700. Weekly? Opo, weekly po. Paano mo pinagkakasya yun? Ano lang po, minsan po di na nag-aalmusal, diretso na po yun ng lunch. Tapos po, di na rin po nag-merienda. Minsan lang po merienda kapag sakto rin po sa budget. Tapos lang po, lutong ulam lang po kasi yung binibili ko yun. Magkano order ng ulam doon? 50 pesos po yung isang order. Grabe, 600 sa loob ng sa 7 days. Nandun yung pamasahe. Nandun pa yung mga sabon-sabon kung maglalaba. Grabe. 100 a day na andun na pagkain. Kumakasya talaga o talagang ipit na ipit talaga? Minsan nga po kuya, nagigipit na rin po ako. Minsan po wala na rin pong budget. Kaya minsan po, papasok po ng walang lunch, walang diretso na po yan. Kasi po ang pasok ko po kasi is 7 a.m. to 8 p.m. po. Kaya lunch lang po kumakain. Gabi po hindi na po. Grabe, lunch lang yung kumakain. At syempre, mga classmate mo, mayroon nakakaangat sa buhay dun. Ano nararamdaman mo na sila parang kung kumain sila sa school masasarap, tapos nasusunod nila ang luho nila? Anong sa loobin mo nun? Okay lang naman po sa akin kuya. Hindi naman po ako nagpapapekto sa mga bagay-bagay na yan. Parang ang iniisip ko po, basta makapasok po na walang baon, okay na po yan sa akin. Baka magkasakit ka naman kasi sa isang araw ka lang kumakain sa gabi. Meron naman po time na nagkaka-UTI na po ako, tapos nagkaka-ulcer na po. Pero naman po, naagapan ko naman po. Nakaka-survive. Grabe mga kanoli, no? 600 sa isang buwan. 2,400 ang kanyang baon. Ano ang course mo? Edo po. Education ang kanyang course. Ngayon, baka may gusto kong sabihin sa mga viewers ni Kanoli. Ano po pala, abangan nyo yung baka mag part 2 kami na papasyalan ko yung yung ginagawa niyang trabaho, pag-uuling para magkaroon ng ng allowance sa school. Baka may gusto kong sabihin sa mga viewers ko. Ay po sa mga viewers po ni Kuya Noli, gusto ko lang po sabihin na salamat po sa mga viewers po ni Kuya Noli na madami na pong natutulungan si Kuya Noli. Tapos sana po pati po ako matutulungan nyo rin po. Mas apartahan ko po yung pag-aaral ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Muli, yan po si Rika Tree. At salamat sa pagbahagi ng kwento ng kanyang buhay. At alam ko ang naranasan niya sa kanyang buhay mas higit pa sa kinikwento niya dito sa vlog. Kasi hindi niya kayang hindi niya talaga totally kayang ikwento yung mga naranasan niya. Bahagi lang yon ng kanyang naranasan upang tumatag ang kanyang sarili. Maging malakas siya sa pang-araw-araw o sa mga hamon pa ng buhay na kanyang tatahakin bago maabot niya ang kanyang mga pangarap na gusto niyang tulungan ang kanyang mga magulang. Gusto niyang kunin ang kanyang tatay doon sa Pampanga, maiuwi dito dahil gusto niya makasama niya na habang buhay, dahil nga yung kanyang tatay ay stroke patient pala.
doon. Mag-isa lang ba papa mo doon? Opo. Mag-isa lang doon naninirahan sa Pampanga. So ganoon talaga ang buhay, no? Tayong mga anak ay hindi naman natin pwedeng diktahan yung ano, yung mga mangyayari o nangyari na hindi na naman natin kayang ibalik. Ano lang 'yon, mga gagawin mo na lang yung ano, karanasan pang tumatag ang sarili mo nga. Hindi naman natin pwedeng sumbatan yung mga magulang, yung mga mag-aasawa na naghihiwalay. Kasi may kanya-kanya silang rason na hindi alam ng mga anak. Kung ano man yon, ang tingin ko ay siguro ay unawain na lang ng mga anak kaysa nagsasama naman sila na hindi na sila masaya, di ba? At siguro tanggapin na lang ng mga anak kung kaya na ng kanilang isip at magpakatatag na lang. Enrica, at siguro ano, magpakatatag ka dahil marami na yung naranasan mo sa buhay mo. Siguro may ibibigay sa'yo si Kuya Noli. Pagpasensyahan mo na, dawa ay makatulong sa pang-araw-araw mong gastusin. Ayan. Thank you po. Wala kuya. Seryoso ba to? Seryoso yan. Thank you po. Thank you po Kuya Noli sa binigay niyo po sa malaki na rin po itong tulong sa pang-allowance ko po. Thank you po. Ayan. So maraming salamat po muli. Umabay ka na. Bye po. First time niya raw makahawak ng 1.5 na binigay lang. Totoo? Opo. Pinaghirapan ko po kasi yung pera. Bawat pera ay pinaghihirapan mo. Katrabaho. Kaya, marami po salamat sa one time na binigay niyo po. Malaki na po itong Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan gamayan. Dapat ang tularan, sadya makabayan. Wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, lom, dami nakakaalam, lom. Matagal na ring ramdam, dam. Sa kahirapan ay may pakialam. Salamat sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga. Huwag makinig sa iba, ba, kaya mo yan magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina, hina, hina.